Wala nang hihigit pa sa lakas ng taong mapagpakumbaba. Sila na nagtataglay ng pusong mandirigma na pinapalakas ng matinding pagnanasa. Pumasok ka sa laban na gaya ng isang maliit na pusa, ngunit lumabas ka na gaya ng isang mabangis na leyon. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang itinaas ang kanyang lahi sa mundo ng palakasan. Nagtataglay ng pinakamaamong mukha na dala ng pinakamababang pagkatao. Ngunit nagmimistulang pinakamabangis na mandirigma sa loob ng arena kung saan nagmimistulang mga pusa ang mga kalaban na winawasak ng leyong nagwawala. Ang kwento ng pagsisikap, pamamayagpag at pagbagsak ni Gabriel Flash Elorde o yung tinaguriang pinakamagaling na Pilipino fighter sa lahat ng panahon. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Bago pa man sumikat ang isang Manny Pacquiao sa larangan ng pagboboksing, nauna nang inidulo ng lahat ang pinakapopular na boksingero sa kasaysayan ng palakasan sa bansa. Mula sa bayan ng Bogo sa probinsya ng Cebu, tumubo ang isang Gabriel Elorde noong ika-25 ng Marso taong 1935. Nagmula rin sa napakahirap na pamilya, si Elorde ay bunso sa 15 magkakapatid. Dahil sa sobrang dami nilang magkakapatid, wala na ring magawa ang kanilang mga magulang gaano mang pagkayod ang gawin sa buhay. Pilit man nilang pag-aralin ang mga anak, hindi na rin nila kinakaya. Grade 3 lang sa elementarya ang natapos ni Gabriel nang mapuwersa itong ihinto na lang ang kanyang pagpasok. Dahil mas tumatak sa kanya na kailangan lumaban at magtiis ng maraming hirap para mabuhay. Nagsimula na siyang magtrabaho para lang makatulong sa pamilya. Wala siyang pinipili hanggat pwedeng pagkakitaan. Mula sa tagalinis ng sapatos, ang pagiging dishwasher, ang street vendor, tagalinis ng bola sa bowling, kinayang lahat iyon ni Gabriel. Pero ang pinaka naging biyaya sa kanya ay na makapagtrabaho siya bilang construction laborer. Dahil dito ay malimit siyang mapalaban ng suntukan sa kapwa niyang mga trabahador. At kada panalo niya sa laban, nakakaakit yun sa mga nakakakita na para bang meron siyang inilalabas na nakatagong talento. Isa sa mga taong nakasaksi minsan ay si Lucio Laborte na nung mga panahon na yun ay isang former professional boxer. Tinuruan niya ang batang si Gabriel na kung saan ay naging interesado na rin ang batang ito. Mabilis siyang natuto sa larangang iyon kasabay ng bagong pangarap na maging isang ganap na boksingero. Ika-16 ng Hunyo taong 1951, sa edad na 16 anyos nang maganap ang kanyang debut battle sa professional na laban na ginanap sa kanilang probinsya sa Cebu. Panalo via 4th round knockout ang kanyang panimula sa kanyang karera. Simula ng araw na yun, isinilang na nga ang isang alamat sa mundo ng boxing. Sunod-sunod na panalo sa unang 9 na laban at sa loob lang ng isang taon ay nasungkit na niya kaagad ang National Bantamweight title. Si Gabriel ay nakitaan ng malaking potensyal sa kanyang karera na ito. Bago pa man si Manny Pacquiao, si Gabriel Elorde ay isa ring southpaw na ang kanyang pinakanakakamatay na tira ay ang sobrang bilis ng kamao at walang humpay na body attack sa kanyang mga nakakalaban. Ito ang nagbansag sa kanya ng pangalang The Flash o si Gabriel Flash Elorde. Sa kanyang unang 14 na laban, nakalasap siya ng 2 talo at 1 draw. Ngunit sa mga panahon din na ito, 2 na ang naagawan niya ng titulo na ang una nga ay ang Philippine Bantamweight at ang ikalawa ay ang bakanting Asian Bantamweight title na naipanalo niya mula sa Japanese boxer na si Hiroshi Horiguchi noong Oktubre taong 1952 na ginanap sa Tokyo sa Japan. Habang siya ay nasa Tokyo noong mga panahon na yun, double kill ang nasungkit ni Flash Elorde. Ang una ay ang kalaban si Hiroshi at ang ikalawa naman ay si Laura Sariel na anak na babae ng kanyang promoter at manager matapos niyang mabihag ang puso nito hanggang sa maging Mrs. Laura Elorde na siya. Ang kanilang mga naging anak ay hindi na rin lumayo sa linya ng boxing dahil sila ay naging mga promoter at manager na rin hanggang sa magkaroon pa sila ng sariling branding ng mga kagamitan na may pangalang Elorde sa pagdaan ng panahon.
Nagpatuloy pa sa pamamayagpag si Flash Elorde hanggang sa muli niyang pagbabalik sa Maynila. Nasungkit na rin niya ang Philippine Lightweight title mula kay Tommy Romulo at ang makasaysayang laban sa bansa noong taong 1955 kung saan tinalo ni Elorde ang noon ay all-time great World Featherweight Champion na si Sandy Sandler ng Amerika. Bagamat non-title fight ang laban na yun, ipinagbunyi pa rin ng lahat ang pagkapanalo ni Elorde dahil isang malaking upset win iyon laban sa legendary boxer. Dahil sa pagkadismaya ni Sandler, naghamon sila ng rematch pagkatapos ng 6 na buwan at sa pagkakataong ito ay tatayanan niya ang featherweight title na gaganapin naman sa Amerika. Pero ang masakit na katotohanan, si Sandler ay may reputasyon bilang dirty fighter. Sa kanilang muling paghaharap, patuloy ang kanyang pag-headbutt sa mas mabilis na si Flash Elorde. Tuloy-tuloy din ang kanyang pagyakap at pagsuntok habang nakabreak sa referee. Patuloy niyang ginagawa iyon habang binubuo siya ng mga tao sa kabuuan ng laban. Inirereklamo din ng kampo nila ang maduming paglalaro ni Sandler sa referee, ngunit sinagot lamang sila nito nang iyon ang kanyang paraan ng pakikipaglaban at kontento na siya ng ganun. Sa patuloy na pandaraya, nagkaroon ng cut sa kaliwang mata si Elorde pagsapit ng ika-7 round. At pagdating ng ika-13 ay puwersahan ng ipinatigil ang laban kung saan lamang ng kapiraso sa scorecard si Sandy Sandler at nananatiling hawak ang featherweight title. Pero ganun pa man, kahit natalo si Flash Elorde, nakuha naman niya ang respeto ng lahat ng nakapanood sa laban na iyon. Puro papuri sa kanyang bilis, lakas at galing ang nag-uumapaw habang siya ay nasa Amerika at mas lumalabas pa na mas pinag-uusapan siya ng mga tao kaysa nakalaban niyang si Sandler. Pagkatapos ng masakit na kabiguan, lalong naging mas mabangis ang pagbabalik ni Flash Elorde sa ring. Sunod-sunod na panalo ang kanyang naitala mula sa malalaking laban na umiikot sa buong mundo, mula sa Amerika, sa Tokyo sa Japan, sa Manila dito sa bansa, sa Bangkok sa Thailand, sa Honolulu sa Hawaii, sa Caracas sa Venezuela, at sa New York. Mga laban kung saan nakuha niya ang mga titulong World Lightweight title at OPBF Lightweight title ng 2 beses. At gaano nga ba kasikat si Gabriel Flash Elorde noong mga panahon na yun? Ito ang isang halimbawa. Noong taong 1960 nang ina-announce pa lang ang bakbakan nila ni Harold Gomez, nagaganapin sa noon ay katatapos pa lang na Araneta Coliseum dito sa bansa, hindi na magkamayaw ang mga diehard fans ni Flash Elorde. Isa itong 15th round epic fight kung saan susubukang agawin ni Flash Elorde ang WBC Junior Lightweight title na hawak ni Gomez. Ilang oras bago magsimula ang bakbakan, nagkaroon ng matinding riot sa labas ng Araneta dahil nagkaubusan na ng tiket at napakarami pang tao sa labas ang gustong makapasok. Higit 50,000 na mga fans ang nagsisiksikan sa labas para lang masaksihan ang pagiging world champion ng kanilang iniidolo. Sa kanilang laban, maliban sa round 1, dominado na ni Flash Elorde ang lahat ng sumunod. Malakas ang sigawan ng mga tao sa tuwing nakakasolid ito at lalo pa silang nagkakagulo dahil saksi silang lahat sa tuwing babagsak ang kalaban. Napabagsak niya si Gomez ng 2 beses sa ikalawang round at nasa by the bell pa. Pero sa kanyang pagbangon, kalbaryo lang ang inaabot niya dahil sa bilis ni Flash Elorde. Bagsak muli sa ikatlong round, ikalima at ikapitong round kung saan bugbog sarado na ito at di na nakatayo pa. Sa paghudyat ng referee na tapos na ang laban, nagbunyi ang buong bayan at sinugod nila si Elorde sa loob ng ring habang nagsisigawan at pinagkakaguluhan ng mga media sa lahat ng dako. Lumuluhang pinagmamasdan ni Flash Elorde ang kanyang mga kababayang nagbubunyi dahil sa kanyang pagkapanalo. Pagkalipas na 5 buwan, muling sumubok si Gomez na bawiin ang titulo kay Flash Elorde na di pa nakontento sa bugbog na inabot. Sa ikalawang paghaharap nilang dalawa, 1 minuto 20 segundo pa lang sa unang round, tulog na ulit si Gomez at di na nakatayo pa. Ang pagiging world champion ni Gabriel Flash Elorde ang nagbukas sa kanya ng iba't ibang oportunidad sa kanyang karera. Taong 1961 nang isa pelikula ang kanyang buhay at siya mismo ang nais paganapin sa kanyang karakter. Pero ang problema,
Si Flash Elorde ay walang karanasan sa pag-arte at mahiyain siya sa harap ng kamera. Tahimik lang siya na tao at di man lang nakikitaan ng bakas ng pagiging world champion. Napakasimple niyang manamit at nagtatago sa mga media. Nagwika pa siya na mas madali para sa kanya ang kalabanin ang pinakamalalakas sa mundo kaysa sa paartihin sa harap ng kamera. Ngunit sa panghihikayat, napalabas pa rin nila ang likas na galing sa pag-arte ni Flash Elorde, kaya't nang maging blockbuster hit ang kanyang talambuhay, nakagawa pa siya ng mga sumunod na pelikula na pawang lahat ay pumatok din sa takilya. Naipagtanggol ni Flash Elorde ang kanyang titulo mula sa 10 challenger sa loob ng 7 taon at 3 buwan, na siyang naitalang pinakamahabang pagdepensa sa titulo nung kanyang kapanahunan, hanggang sa ito ay malampasan ni Pinoy boxer Donnie Ahas Nietes noong taong 2013. Samantala, si Flash Elorde ay nagkaroon ng reputasyon na napaka mapagpakumbaba. Mahal na mahal siya ng mga tao dahil sa kanyang pagiging mahiyain, ngunit may pusong isang leyon pagdating sa laban. Hindi siya mahilig kumuha ng atensyon ng mga press at napaka maginoo niya sa labas ng ring. Siya ang itinuturing nila na Filipino greatest athlete at isang pilantropo. Palibhasay mulat sa kahirapan ng buhay, malaking bahagi ng kanyang kinikita ay ipinagpapagawa niya ng mga paaralan kung saan hindi siya nakapagtapos. Nagpagawa din siya ng mga bahay ampunan nakakalinga sa mga mahihirap, mga simbahan at mga sports complex na nagsasanay sa mga batang boksingero. Nang maagaw ang kanyang titulo ay tapos na rin ang kanyang prime at nagsimula ng bumaba ang kanyang karera dahil na rin sa tumatandang edad. Nagretiro siya noong taong 1971 at sa panahon ng kanyang pamamayagpag ay nasungkit niya ang mga titulong Super Featherweight Championship of the World, WBC Super Featherweight Championship of the World, WBA Super Featherweight Championship of the World, OPBF Lightweight Championship, at iba't iba pang mga titulo mula sa Pilipinas at sa rehiyon ng Asya. Si Flash Elorde din ang itinuturing na Super Featherweight Champion of all time sa WBC history. Sa kanyang pagre-retiro, in-enjoy na niya ang kanyang buhay kasama ang kanyang pamilya at mga tagahanga. Sumikat din siya sa noon ay commercial ng San Miguel Beer. Taong 1983, nang itinatag niya ang Elorde Sports Center sa Parañaque na sa pagdaan ng panahon ay kumalat na mula sa Las Piñas, sa Makati, sa Alabang, Quezon City, San Juan, Mandaluyong, Taguig, sa Pasig at kung saan-saan pa sa palibot ng bansa. Taong 1984 naman dahil sa sobrang paglilibang, naging chain smoker siya at tinatake ng lung cancer sa loob ng 7 buwan. Hanggang sa sumapit noong ika-2 ng Enero taong 1985 nang bawian siya ng buhay habang nasa ospital dahil sa nasabing sakit. Si Gabriel Flash Elorde o yung tinaguriang greatest Filipino fighter of all time ay pumanaw sa edad na 49 anyos lamang. Siya ay naitala sa Boxing Hall of Fame noong taong 1988 at sa International Boxing Hall of Fame noong taong 1993. Wala nang hihigit pa sa lakas ng taong mapagpakumbaba. Sila ay nagtataglay ng pusong mandirigma na pinapalakas ng matinding pagnanasa. Ikaw kaibigan, lumalabang ka din ba sa buhay para sa iyong mga pangarap? Nagsisimula ka ba bilang isang maliit na pusa? O umaastang mabangis na leyon kahit palamunin ng mga magulang? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli. Paalam!